Good morning guys. Dito kami sa Karuwatan. Babiyahe kami ng Infanta, Quezon Province. Sabak ulit natin si Suzuki Access. Kasama natin mga tropa natin. Si paring Troy, Jonel, asawa niya. Si paring Red, nauna sa kanto kasi tumakas sa asawa. Tsaka yung pinsan ko naka-ADB, yun. Let's go. So yun, good morning. Ride out na kami. 4:52 a.m. Nalilima kami. Sabay ulit tayo sa mga 155cc na motor. Dalawa ulit kami ni paring Jonel na 125 which is naka MXI. So, diretso muna kami ng gasoline station para magpa-full tank. Dahil nasa 1 bar na lang to. Sunday morning, so ina-expect natin na maluwag-luwag ang kalsada. Di lang natin alam pag-akit ng Marilaki dahil pag linggo talaga, sobrang daming umaakyat doon at nagra-rides. Ayun, papunta na muna kami ng EDSA sa may Petron para magpa-full tank. EDSA, along MCU. Papa-full tank natin si Access. Medyo kakaiba yung gas fuel tank ni Access kasi nga nakalagay sa likuran. Sabi nga ng ibang gasoline boy, parang pinipwitan daw siya. Pagka, ayun si Sir natawa. Parang pinipwitan siya pagka ginagasolinahan. 36 yung full tank niya. Hopefully madala natin sa Infanta to nang hindi nagpapagas at tuloy-tuloy. So, ito yung mga kasama natin. Si paring Jerome, sila Troy, si Red, Boy Tato, di nawawala, tumakas. Si paring Jonel, yan. Puro 155cc sila, dalawa lang kami. So, rekta na kami ng Marilaki. Let's go. So, yan. Good morning, guys. March 1, napakaluwag ng EDSA. Sana araw-araw ganito. Komportable naman tayo sa mga kasama natin dahil halos lahat sila ka-close natin. Hindi ko pa pina-change oil to eh. After mag-Baguio, kasi nakalagay sa booklet, ang next change oil ko daw is March 5. So, yun ang susundin natin. Sakto lang naman din siguro sa tingin ko. Tayo din naman ang iba, sabay na yun eh, kapag second change oil. Kasabay na daw yung gear oil. So, yun sa mga bago na makakapanood nito. Advice ko lang ulit na beginner lang po ako sa pagmumotor. Yun nga, galing ako sa e-bike eh. Udyok lang ng tropa na magmotor na. Hopefully yung mic na gamit natin is okay na. Hindi na katulad last time. So yun nga, sa downside talaga ni Access, pinakamagandang palitan talaga sa kanya is yung ilaw. Nasabi ko na yun sa unang video, hindi lang masyadong naintindihan. Ang magandang palitan talaga sa kanya kung may budget kayo is yung ilaw. Dahil hindi talaga kalakasan yung stock niya na headlight. So swerte tayo pag mga ganitong sitwasyon na may street light sa kalye. Tapos asa tayo sa mga kasama natin na malalakas yung ilaw. So kung may budget kayo guys, maganda rin siguro na i-invest yun, yung ilaw. Medyo pa tayo, ikot para nakapagpakabit. 5:23 a.m. Dito na kami sa Cubao. Yun, nakakaliwa na kami doon.
Medyo mabilis-bilis ang ating biyahe. Sana tuloy-tuloy. Ayun, no, sa mga nagdadalawang isip pa rin sa performance ni Access, masasabi kong malakas-lakas ang isang to. Itong classic scooter ni Suzuki. Yun nga, paulit-ulit na sinasabi ng mga user, sobrang smooth niya talaga gamitin. As in, pagka, ganda ng tugtugan doon ah. Mga biyaheng Kogyo, no? Antipolo, ang sarap sumakay. Ito yung mga tipong jeep na pamatay yung mga sound trip no? May style talaga sila. Ang sarili nila jeep. So yun nga, mabalik tayo kay Access. Yun, sa mga nagdadalawang isip, kung smooth ba, gamitin. Wala talagang masasabi, as in, lalo pag umaandar ka na, sobrang tahimik na makina niya. Alam mo nga, di ba nga galing ako sa e-bike, o parang e-bike din talaga siya. Ang tunog pa rin naman, pero hindi, alam mo yun. So far, ang odo ko, 2272, exact, sariwang-sariwa pa. Wala pa naman ako napipil na dragging sa kanya. Or vibration. Sariwa pa rin, smooth pa rin gamitin. So hopefully, magtuloy-tuloy ito. Itong performance. Hindi lang natin alam sa katagalan ng paggamit. 5:33 AM. Dito na tayo sa SM Marikina. Napakabilis pa rin ang biyahe natin. Siguro, linggo rin talaga. Damang-dama natin yung chill vibe ni Access. Sa mga nagtatanong kung okay yung performance ni Access, okay siya, as in smooth talaga gamitin. Kaya lang, kung mahanapan nyo talaga ng super, yun nga, ng power, medyo, bitit. Lalo kung galing kayo sa mga 150cc. Siguro itong motor naman na to, built for, city driving. Pero kumupala din sa long ride, eh. Pero yun nga, sa forma niya, classic, chill ride lang talaga, pang chill ride. So sa mga classic lover dyan na motorcycle rider, pwede rin natin i-consider itong Suzuki Access na to. Kung di ka naman yung tipong pang racing. Actually yun nga, kaya nagustuhan ko rin itong scooter na to. Ako kasi yung tao na ayoko, yung may kapareho ako. Nag-stick sana ako sa gusto ko sana mag-fashion for Giorno. So yun nga, kung mapapansin nyo, karamihan halos ganun na rin eh. Pare-parehas. Sa tagal ko nang nagra-ride mula January, pumunta ako ng Cabiang, Zambales, Baguio. Wala pa ako halos nakasabay na Suzuki Access. Ewan ko, siguro, sabi nga ng mga nasa group ng Suzuki Access, wala pa daw kasi mga ORC mga nagtatago pa. So yun, shout out sa Pinoy Suzuki Access group. Sana magkaroon ng tambay soon. Medyo nakakaingit na kasi yung club ng Vespa, Pasio, Giorno. Kung nagagawa nila, baka magawa rin natin soon. Para makasama rin natin yung mga kapwa natin Access user. $5:58 AM. Akyat na tayo ng Marilake.
Napakaganda ng daan. So yun nga, kanina hindi lang nakita sa video pero ang dami rin naming kasabay na parang mga grupo. Marami din talagang aakyat. Sabagay, linggo kasi. Yan. Medyo kumukurba-kurbada na. So sa makina ni Access, wala talaga akong masasabi sa kanya. Napakatahimik at wala pa akong napipil talaga na dragging. So yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, hopefully, sana magtuloy-tuloy yung ganito. Yan, tumatakbo tayo ng 50, 60, tamang chill ride lang. By the way, may OBR pala ako, kasama ko pa rin yung misis ko. So yun, payo rin ng mga ibang kagrupo ko sa Access user. Mas maganda talaga yung play ni Access kapag may OBR ka. Mas less yung tagtag niya and yun nga, hindi mo mapipil yung tagtag niya. Isa pa siguro sa magandang gawin din is punuin yung compartment niya. Madami-dami na yung mga rider. So share ko lang yung experience ko dito sa Marilaki. Bali pang 5 beses ko na to na nakapunta dito. Mas maganda sigurong mag-rides dito based sa experience ko. Mga guys, weekdays. Kung gusto mo yung tipong wala kang masyadong pasabay, promise, mas maganda dito mag-ride ng weekdays. 6:05 AM, andito na tayo sa Boso Boso. Good morning pa rin sa lahat. Mga Access user dyan, galaw-galaw, painitin natin ang ating mga motor. 6 days working ka, oh. Paglaanan mo lang ng isang araw yung ganito, ay sarap, tanggal ang stress. So yun nga, hindi naman tayo yung tipong tao na pang racing. Ang pinakamahalaga lang naman sa lahat is yung makarating ka from point A to point B. Diba? Wala naman tatalo doon. Lagi nilang sinasabi, defense driving lang. Right. So yun, nagsisimula na nating makita yung magagandang view. So, expect natin, pagpasok natin nito, itong Marilaki na to, walang katapusang kurbada. So yun, stop over muna kami dito sa palengke para bumili ng ibang pagkain na pogi pa rin. Yun, dito na sisimula ang ahon test ni Access. Try natin, full throttle to guys ha. So yan, as you can see, ewan ko kung kita, naka-chest, kasi ako, strap. Hindi siya gumagalaw sa 60, o hindi niya masagad ng 70. With OBR to full throttle. So, kaya naman, kaya lang kung hahanapan talaga natin ang power, medyo bitin. Today is, March 1, Sunday. Thank you Lord for this day. Salamat sa magandang weather. And yun, sana safe lang buong biyahe. Yan naman ang lagi nating prayer and kinaklaim. Yun. Safe lang lahat ng mga kasama natin, tayo, lahat ng mga makakasalubong natin sa daan. Okay na yun, hindi natin kailangan makipagkarera. Wala namang premyo eh. So, nagsisimula na ang
Walang katapusang kurbada. Yun, dami na nating rider na nakakasabay na yun nga, aakyat din ng Marilaki. Hindi lang natin alam kung katulad nila sa atin, natutumbukan yung Infanta. Yun nga, isa rin na sikat na spot dito sa Marilaki, sa mga di nakakaalam. Yung kilometer 90 ng Infanta. Pero sa pagkakaalam ko, wala na yung arko doon na nakalagay na mabuhay ka Infanta. Siguro under renovation o papalitan ng bago. Pero maganda rin sana yung pang picture-picture. So, hanap na lang tayo ng spot mamaya. Kung saan pwede mag-picture. As you can see guys, ang dami nating nakakasabayang motor pero yun nga, wala akong nakikita may access. So yun, okay ako sa part na yun na classic ako na kakaiba, ganun. Pero sana, meron pa din. LTO, bilis-bilisan nyo daw kasi pag-release ng ORCR, yung mga kasa dyan. Kasi mga kapwa yung ko, init na sa kanilang mga papel. Ang hirap din kasi ma-check ko. 6:34, dito na tayo sa Manukan. Dami rider. Ingat po sa lahat. Sa mga ibang basher dyan ng Access na nagsasabing tomboy concept daw to. Ewan ko, totoo ba guys? Depende pa rin siguro sa choice ng tao. Pero para sa akin, for me, malakas-lakas to. Good thing din na inaganda ng Access plus point sa kanya is yung kickstart niya. Yun. Hindi tulad ng sa Pasio at sa Giorno, pero no hate Wala kasing kickstart yun eh. Additional nga rin daw. If ever matirikan ka, ay option ka para mapandam ulit yung motor mo. So yun nga, after natin makuha yung papel neto ni Access, pati yung plaka, binugbog ko na talaga sa long ride. As in, nadala ko na siya dito ng 2 beses sa Marilaki, pero hindi sagad ng Infanta. Then, nag-Cabiang. After nun, nag-Zambales. Tapos yun na, nag-Baguio. Okay pa rin naman yung performance niya. Marami na mga kasabay. Yan. Nakaka-overtake naman. So, ingat lang din. Alis to, kaliwa kanan. So, parang kami yung naging leader, kami yung nauuna. Ewan ko, humble lang siguro itong mga kasama namin. Magpatakbo, itong mga 155cc na to, 150cc. So yun, enjoy lang natin yung view. Wala namang kailangan magmadali. So, 1 oras pa natin tatakbuhin. Let's go. Nasa kabaan na tayo ng ating biyahe. Wala akong masabi sa panahon, napakaganda. Siguro, March na rin kasi. Summer na. Sa mga nagdadalawang isip dyan kay Suzuki Access, kung worth it ba? Worth it siya guys. And dun nga sa mga nagre-reklamo kung dahil sa size ng tire niya, ng gulong. Para sa akin parang wala namang epekto. Mas okay nga yung acceleration niya, mas tipid siya sa gas.
Itong content ko na to na ginagawang vlog-vlog, hindi naman ako vlogger. Yun nga, tinry ko lang mag-vlog nga. Yan. Gamitin si Access. Kasi isa-search nyo sa YouTube, wala pa atang Pilipino nga na gumagawa na ito. Nagtatry ng long ride kay Access. Kadalasan puro kapatid nating mga Indian. So sa India, subok na rin daw to. Matagal na sa India to. Pagkakaalam ko. Yun, sa mga nagsasabing convoy concept daw si Access. Okay lang. Kanya-kanya naman tayong pananaw. Baga, pera ko to. Hindi ko naman hinihingi. Masaya ka sa ginagawa mo. Okay lang yun. 6:49 AM, dito pa rin tayo sa kahabaan ng Marilaki. Tuloy-tuloy lang, let's go. Yun, 6:56. Plano kayo mag-kape-kape muna, saglit. So, kasi access natin, si OBR. Malipas muna saglit. Napakarami talaga umaakyat. Ayan guys. Bingo March 1. Ito, sulit tong napunta namin. Almusal lang available. 10 pesos all. Legit naman, 10 pesos. Ayan. Kaso, honestly saying, sa amin ni ate mismo titera, huwag kayo mag-e-expect na sobrang dami. Ayan. Pahinga muna saglit. 10 back. Makuha nyo sa 10 piso. Ang pag-aano pala, 10, 20 na. Plus kanin, 10, 30. Ayun ang tinatawag na marketing. Oh my God! Ride out na ulit kami. Going to Lola's Haven. Go! Time check, 7:33 AM. Magandang umaga sa lahat. Keep safe lang. So yun, gas consumption niya. Base dito sa natin, sa panel, full tank pa rin siya. So yun, isa sa nagustuhan ko nga dito kay Access, napakatipid niya. May ginawang vlog dito yung isang vlogger na pinakumpara niya si Giorno Fashion at to si Access. Yun nga, based sa mas tipid daw talaga to si Access. So, saksing tunay ako dyan. Ayun nga, matipid talaga siya gamitin sa gas. Lalo pagka naabot niya na yung break-in period na sinasabi. As in, yan, dalawa kami mag-asawa. Medyo tanghingot lang pala ako, hindi ko na-set ng 0, yung trip. Kaya di nabilang kung ilang kilometer. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga ay mapakita lang natin kung gaano ka-smooth si Access. Pagdating sa mga ganitong rides. Yan. Tara po. Galing kasi kami dito last year, ang dala ko noon yung fashion, iniram ko lang sa kumpare ko. So masasabi ko na mas mabilis kami ngayon compared last year. Sabagay kasi last year, medyo mulan-mulan. So ingat din talaga kami. Hindi katulad ngayon, napakaganda. Patag yung daan.
Pero ingat pa rin tayo, alalay lang. Ah, Sa mga nagbabalak bumili ng ano na ito nga, naglo-look forward na bumili ng Access. Inform ko lang din kayo na may kataasan na ang seat height nito. Ground clearance. Yun nga eh, 2 beses ko nga pinatabasan to eh. Hindi ko pa rin abot. So ang isang option ko nga, papalitan nga daw ng shock. Eh, sabi din ng ibang kumpare, pag pinalitan daw ng shock, automatic yung front, ipapa-magic lowered daw. Nagbasa rin ako ng pros and cons kay magic lowered. Magiging mas matagtag daw siya. Kaya di ko na tinuloy. So, ano na lang, suot ng mataas sa sapatos. Yan. Wala pa tayo pinapalitan dito kaya Access stock is good. Doon nga, pag ganito naman talaga yung tipo ng mga motor mo, wala ka naman na halos kailangan accessory. Dahil mas malinis siya kapag ka-plain. Less is more, minimal, gano'n. Aesthetic. Siguro, dagdag pogi lang din yung ano, visor. Yan. Mabenta rin sa mga Access user yung visor eh. Tsaka yung ano, leather na top box. Yun lang. So, 741. Nasa kabahan pa rin tayo ng Marilaki. Thank you Lord pa din for this day. Ingat po sa lahat. Ahon check. Kaya naman talaga. Kaya niyang umahon to the point na wala kang dragging na mararamdaman sa kanya. Base po yun sa experience mo. Hindi lang pang city driving. Pwede rin sa long ride. Yun, 7:56. Nandito na tayo sa tinatawag nilang lihim na Lagusan. Part na ata ng Laguna to, kung hindi ako nagkakamali. 35 minutes to go. Yun. Expect na natin na pagdating natin ng kilometer 90, malamang marami nagpapapicture doon. Dahil yan nga, ang dami natin na nakabayang rider na umaakit. Sila, kita nyo naman, tayo, chill ride lang. Halos kadating oras na lang, malapit na tayo sa ating destination. So yun, sa mga di familiar sa daan na to, wala talagang katapusang bumabada. Pero adventure din Tsaka yun nga, napakaganda ng daan. Kaya siguro isa rin to sa dinadayo ng mga rider. Lalo pag weekend. Okay din naman pala yung ano niya guys, iano ko lang din, yung brake niya. Braking system nito ni Access, yung tinatawag nilang combi brake system. Pag bumida ka na sa rear brake, 70% kakapit sa likod, then automatic daw 30% sa front. O yun, hindi pa siya ABS. Ewan ko, nakikita ko nga sa ibang vlog, nirelease na daw yung Access 2026, which is ABS na daw. Pero sa India pa lang Hindi ko lang alam dito sa Pilipinas, baka matagal-tagal pa dahil sa riwa pa nga Kakalabas lang. Ito, October ata. Nirelease si Access dito. So, first motorcycle ko to. Hindi naman ako nagdalawang isip. Sa Suzuki.
Hindi rin naman pipitsuging brand, si Suzuki. Diba? Japan. Japan Technology. Japan Technology. Yun nga, gawa ng Japan. So, alam kong hindi rin tayo basta-basta pababayaan ito. Yun, thank you, Access. Hindi ko alam kung totoo to pero yun nga nakalagay sa panel niya, full tank pa rin. Mula nung magpagas tayo sa Along Monumento, EDSA, sa Petron, nagpa-full tank. So, sa gas consumption, kaya. Kaya niya ng balikan kung ganito. Tingnan natin. We'll see, we'll see. $807. Dito na kami sa KM90. Ride out na kami, diretso na kami sa Lola Haven Resort. Nag-picture-picture lang ng konti. Sayang, wala na yung arko eh. Let's go. Maambun-ambun na. Yun talaga ang weather daw dito eh. Sabi nila. So, based dito kay Google Map, 26 minutes na lang nandun na tayo sa ating location. Ang dami din pwedeng kainan dito. May mga transient din na pwedeng tuluyan if ever gusto nyo mag-overnight. Pero kasi kami, balikan lang eh. Awi na rin kami mamaya. Gusto lang talaga magpainit ng motor. So, paglagpas ng ako sa point of view ko nung nadaan kami dito, parang medyo adventure na to eh. May pababa, may ahon. Tingnan natin kung kakayanin ni Access at kakayanin ng driver. Kaya naman yan. Nakapag-Baguio na nga eh. Maambon-ambon pero okay lang. Basta't hindi basa yung kalsada, hindi madulas, goods pa rin yun. Time check, 8:29 na. So, umalis tayo sa atin ng mga 4:30 something eh. Siguro pa alas 5 na rin. Ang estimate na biyahe natin siguro inaabot din ng 3 hours, 3 to 4, parang ganon. Halos isang oras din kasi kami dun kumain eh, sa kainan. May isang oras ata, 45 minutes. As picture-picture dito. Share ko lang Putik na yan, tuwan-tuwa yung mga kasama ko sa Access nga. Napakakunat daw pagdating sa gas consumption. Sobrang tipid. Kumbaga sila nag-aalangan na nagpagas na sila dun sa baba. Yung mga debote. Kasi nga daw, pag lagpas ng ako, parang wala nang gasoline station na ata dito. Yun. Need na nila magpagas tayo. Type na yan. Full tank pa rin. Tingnan natin, pagpabalik. Pero tingin ko, maano yung kumpiyansa ko na kakayanin niya makabalik eh. Ng 1 full tank. Siguro, mga bago mag-alas 9, nandun na tayo sa Lola's Haven. And sana lang, wala masyadong tao. Baka magkausan ng cottage or crowded. Yun yung medyo hassle. So, sana hindi kayo naboboring sa ginagawa ko to. Ano lang to, trippings lang talaga. Baba.
Ito na yung sinasabi ko na nung nagpunta kasi kami dito last year, hindi ganito to eh. Kaya ngayon ko lang na-appreciate na okay, maganda pala talaga. Hindi naman ganun kahirap. Adventure lang kasi talaga last year, zero visibility, gawa ng may fog. Tapos umaambon-ambon, yung pitik ng hangin. Yan. Ngayon, banayad naman yung panahon, banayad lang din yung takbuhan, chill ride. So, kayang-kaya. Yan o, nakaharap mo doon naman, AG1, Yamaha. Almost 10 minutes na lang, malapit na tayo sa ating destination. Umaambon-ambon pa rin. Pero kaya pa. 8:47 AM na po. Magandang umaga. Napakasarap magmotor. Nakikita nyo sa video, medyo may pilantik na sa mata. Wala pa naman ang visor. Yung ambon. Kung sa preno niya, malakas-lakas naman. Kaya naman. Yan. Lagi kong iniisip pag ganyan, tiwala lang, tiwala. Bago pa to. Di pa food brake pad nito. Sige. Yan. Alalay lang. Sabay. Back. Right. Sarap ng ganitong view guys, oh. Yung halos solo mo lang yung mundo. Basta may gas ka lang. Gas and go na literal eh. Kahit saan, pwede ka talaga dalhin nito. Diba, medyo lumalakas na yung ulan. Pero malapit na rin naman tayo sa ating destination. So, tiis-tiis na lang. Payo lang sa mga gustong mag-rides papunta dito. Doblehin nyo yung jacket nyo. Or sa akin kasi naka-long sleeve na ako eh, tapos nag-jacket. Pero tumatagos pa din eh. Invest din talaga sa sa gear. Yan, mga windbreaker jacket, mabisa dito yan. Pati yung medyas ko, dinalawa ko na eh. Kasi sa Baguio, tagos talaga yung lamig. Kaya yun, kada biyahe, parang charge to experience. Para sa mga next ride, alam mo na yung mga dala mo. Yan, ang malaking tanong, saan pa kaya tayo dadalhin ni Access? Sarap magmotor, paulit-ulit ko sinasabi. Ito yung kinakatakot ko noon, kaya ang bagal namin last year dahil sa ganitong sitwasyon nga na maulan. Dito lang eh. Pagpasok lang ng Infantay kasi anong Marilaki kanina, napakaganda eh. Sa mga ganitong sitwasyon, nasusubok na naman yung ating riding skills. Okay lang malapit na oh. Pero consider natin to as blessings, so, di ba? Sinalubong tayo ng blessings ni Lord, ng Infanta. Sakto-sakto, March 1, Sunday. Ganda rin sana magsimba. Mamaya, kung may pa-time, magsisimba tayo. Papasalamat sa mga blessings. Yan. Tayo sa pangalawang tulay. Dito na yata yung mauuna ang Kakawayan Falls sa Pinlac eh. Bago mag-Lola 7. Tingnan natin. Sana wala masyadong maliligo. Sana. Ayun. Here we go. Ito yung Kakawayan Falls. Diyan kami nagpunta last year. Okay din dyan.
Maganda. Kaya lang yung mga tao masusungit. Ewan ko. Ah, dahan pa rin. Alalay sa preno. Then go. So, yun nga yung iba, sinasabi, ang issue nga daw ni Axis, madulas daw yung gulong. Pero para sa akin, okay naman, Maxxis ang gamit eh. Maxxis tire. Sa pagkakaalam ko, okay din tong brand na to eh. Siguro nga, payo din kasi ng ibang user, ang gulong din pala, may break-in period din siya. Parang kailangan gamitin mo naman ng gamitin para mapudpud ba ng konti kasi madulas pa yan eh. So, sa nabasa ko sa group, ang break-in period ng gulong natin, nasa 800 km, parang gano'n. Pag na-reach mo na siya ng 800 km, yun, tiwala ka na makapit na yan. Sadly nga kasi, nakikita ko nga sa group, ang daming user na yun nga, nadudulas. Same lang. Tsaka yung weak na side stand niya. So, payo lang kung hindi stable yung pagpaparkingan nyo, yung hihintuan nyo. Center nyo na lang guys, para sure. Para sure. Kahit ako, nung nakita ko yun sa group, parang wala na akong tiwala sa side stand. Kaya lagi tayo center. Yun, sa dinaanan natin, wala naman tayong dinaanan off-road. Oo, pangit na daan. Asfaltado talaga lahat. Recommended din sa mga gustong mag-rides. Malapit-lapit. Mini adventure. Narating ko na kasi yung Baguio eh, kaya para sa akin hindi na ganun kalayuan tong Impalta eh. Ihabang eh, no? So, minamanifest natin na sana madala natin to ng Dingalan, ng Aurora Baler, Pangasinan, mga ganun sana. Yun. 1 minute na lang. Siguro paglagpas na itong tulay, yun na yun eh. Ito yung paakyat sa Pinlock. Ito yung Lola 7. Ito parang maraming tao. Parang magpa-plan B tayo Huwag naman. Ayan. Sakto, 9 AM. Dito na kami sa aming destination. Tabi muna tayo saglit. So yun, change of plan. Puno na daw dito kay Lola 7, sadly naman. So, tatry namin ngayon sa Pinlock. Plan B. Mga ilang kilometer yun? 15 kilometer. Marami naman sigurong doon, no? Maraming space doon. Agos River, tara. Wala, parking boy So yun, change plan na naman ang gulo. Agos River, let's go. Troy, ikaw mauna. Kailangan babain mo pa yung Impanta para matumbok mo yung hilog eh. Buti kasama natin to. Malapit na!
Ang galing mo talaga! Buti na lang sumama ka! Ayun, Agus River, this way. Yun. Sana dito may space. Oh, pababa. Wala mo ba eh? Oh, pababa. Ayun, Agus River, this way. Puno na dito. Puno sa baba. Ah, okay. Pero cottage, marami pa dyan. Floating kayo. Ako. So, sumama ka sa akin. Kali floating ka. May 1.5, may 2,000. Sige, pilihan na lang natin doon. May 1.5, may 2,000. Mas 5 ang pinaka. Pwede na yun, pre. Puro na yan ang floating ay. Ah, sige po. Yun, may lokal tayong nakilala na mag-a-assist sa atin papunta doon. Thank you. Ano din siguro, may dahilan din eh. Dinala tayo ni Lord sa mas maganda. Parang ganun, di ba? Nag-aagawan din pala itong mga to. Parang may mga pwesto rin sila, no? Parang sa kiyak na bawat tulong may nag-aanok tayo. Ayan, ginaguide tayo ni Kuya kung saan daw. Yung adventure din. Ate, ito sila eh. Galing hayahay ito. Tignan mo. Oh. Mamaya, lakad ka na lang. Yan. Oh, yeah. Off-road. Yan. Kaya naman ni Access. Thank you. Muntik na ako kanina. Dahil di ko talaga abot ko, pero kung abot ko yun, di naman ako mag-aalangan siguro ng ganun. Yun lang naman yung pinaka-off-road. Eto, dito na. Oh, off-road na naman yata. Baba ka na lang kaya. Pinababa muna yung partner ko. Dahil hindi ko talaga abot ang aking motor. Ah. Gege, kaya pa naman. Hindi ko kasi talaga abot to eh. Kaya, kaya. Kaya, kunti na lang. Kunin mo nga yung bag. Tsaka yung mat, yung mat. Sige pre, kaya pa. Kunti na lang. Yeah. Kaya. Ah? Oh. Mas okay dito yan. Ano? Dinala lang tayo ni Lord sa maganda. Pangit lang ang daan. Finally, andito na. Kahit ewan ko kung kita sa video, pero parang ano, hindi ko kinaya yung taas ng motor. Tsaka halos hindi kaya ng gulong yung
mga bato. Pero okay na, dito na kami. Halimaw sa gas consumption, full tank pa rin. Bago maligo, may ginagawa silang kasulatan for safety na rin. Ayan si Kuya. Thank you po sa pag-assist sa amin. Ayan. Mas maganda ang ating napuntahan kaysa sa binabalak. Sun is shining oh so bright. Pack your bags, it's time for flight. Beach and waves, the perfect vibe. Feel the heat come alive, alive. Summer vacay, oh let's play. All night long we'll dance away. Feel the beat, the sunshine stay. Oh, summer vacay. Sandy toes and sky so blue. Every moment feels brand new. Catch the breeze, it's calling us. Fun all day, no need to rush. Summer vacay, oh let's play. All night long we'll dance away. Feel the beat, the sunshine stay. Oh, summer vacay. Flip-flops on, feel the heat. Ice cream melting, oh so sweet. Under stars, the world's our stage. Summer magic, turn the page. Summer vacay, oh let's So yun, 8:54. Nakabalik na tayo ng Valenzuela. Sa gas consumption niya, may natira pang 2 bar. Bali, ito yung pinaka-total niya mula doon sa Agus River hanggang dito. 126 kilometer. So, subok talaga na matipid. Ayan na si paring Red. Tumatagay na ng ano, timpla. Paring Ryan. Ayan. Masalang na. So, yun, salamat sa pagsama. Kita-kits ulit tayo next ride.